Let's open our Bibles. John chapter 16 is ipagtahod sa pulong sa Ginoo. John chapter 16, verse number 16 down to verse number 22. John chapter 16, verses 16 down to verse number 22. If you have a red letter edition Bible, then your Bible should have the same words in color red. And that means nga kanang color red, mao na ang words ni Jesus Christ. So this chapter is a continuation of the last words of Jesus Christ to His disciples before siya nga dakpon, before siya hukman, o before siya ilansang sa cross. Before niya biyaan ang iyahang mga tinunan, before niya physically iyahang biyaan ang iyahang mga apostoles. He said this important phrase. And again, basta gani, katapusan gani nga bahin, importante gyud kaayo na. Basta naa gani sa katapusan nga istorya, importante gyud kaayo na. Nganuman, because it is the final words. So these are the final words of Jesus Christ to His disciples before sila na lang ang mabilin dinhi sa kalibutan. Verse number 16, Jesus Christ said, "A little while, and ye shall not see me. And again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father." Sa hamubo daw ng higayon, dili daw nila makitaan si Kristo. And then, ingon ang Bible, "A little while, ye shall see me." Og sa mubo pod nga higayon, ila pong makita og balik si Jesus Christ. Verse 17, "Then said some of His disciples among themselves, What is this that He saith unto us, A little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me, and because I go to the Father. They said, therefore, What is this that He saith, A little while? We cannot tell what He saith." Verse number 19, Jesus Christ explained that line. Ingon ang Bible, "Now Jesus knew that they were desirous to ask Him, and said unto them, Do ye inquire among yourselves of that I said, A little while, and ye shall not see me, and again a little while, ye shall see me." Verse number 20, ingon ang Bible, "Verily, verily, I say unto you," this is the meaning of that line, "that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice, and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy." Verse number 20 speaks about the lamenting of the disciples human nga si Kristo dakpon. Human nga si Kristo dakpon, hukman og ilansang sa cross. All throughout their lives, they were thinking that Jesus Christ would be the very key person that will liberate the nation of Israel from the colony of the Roman Empire. So gusto nila nga mag-alsa sila, so naghandom sila nga si Kristo mo ay muled sa revolution. Murabag si Kristo, murag si Jose Rizal sa ilang panguna-una, nga siya mo ay mulid sa revolution, but then it was a disheartening part on the disciples because namatay si Kristo, gilansang siya sa cross. And so, naguol ang mga tinunan, kay namatay ang ilahang manluluwas, naglipay ang kalibutan, naglipay ang mga Parisiyo, naglipay ang mga iskriba, tungod kay ilang napatay ang tao nga daghan kay gibuhat nga milagro, ang tao nga daghan kaayog ning tuo kaniya. They were rejoicing, but Jesus Christ said, "Your sorrow shall be turned into joy." Verse number 21, ingon ng Bible, the last two verses, "A woman, when she is in travail, hath sorrow, because her hour is come. But as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world." Verse 22, everybody read. Verse number 22, ang tanan magabasa, go. "And ye now therefore have sorrow, but I will see you again." And what is the meaning of that? "I will see you again." That is referring to the resurrection of the Lord Jesus Christ. All they thought, nga humana. That's the end of the life of Christ. All they think, humana na. Wala na tayo paglaom ni ini.
Namatay ang manluluwas. Namatay ang anak sa Ginoo. But Jesus Christ already said, I will be resurrected. I will rise up on the third day. Verse number 22, but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you. Kining mga pulunga, mga kaigsunan, naghisgot kini sa pagsabot ni Ginoong Jesucristo, sa kasing-kasing sa iyang mga tinunan nga sila nahimong magmagulanon, but then we realize nga dunay Dios nga nagpakabana kanila. That's why the title of our message this evening, The God Who Truly Cares. Ang Dios nga tinud-anay nga nabalaka sa atong mga kinabuhi. One of the things that we try to think every time na atay mga problema, does Jesus really cares for me? Sa panahon nga naay ma-ospital, nabalaka ba ang Dios kanako? Sa panahon nga naatas sa kalamidad, sa panahon nga naay mga aberya, sa panahon nga naay mga problema sa atong panglawas, o sa atong trabaho, or sa atong panginabuhi, then we would ask, does He truly care sa akong kinabuhi? Well, the answer to that question is that God truly cares for us. Amen? Ang Ginoo nabalaka sa atong mga kinabuhi. Heavenly Father, thank you, Lord, for this privilege. Once again, Lord, nga ang imong pulong mawali. I pray that you will bless this very simple message and speak to your people, the Holy Spirit. Thank you, Lord, sa mga Kristohanon nga ning-ani karon sa pagsimba, pagpaminaw sa imong pulong. Ang dami mig mga mensahe karon, Lord, nga among maangkunan, nga among magbalon sa among pagpanguli. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. Again, the answer to that question, does He really cares? We have a song that we sing, Does Jesus care when I'm tried and failed? Because we have all these questions sa atong mga kinabuhi. The other day, si Shoni, nagsakit, kayo ayo ang iyang dysmenorrhea niya. Grabe yun, kapertig yung kasakita. Abi na ko gatiaw-tiaw ra siya, grabe singot, na kayo siya sa katanan, nang luspad na siya, bugnaw na kayo siya, ug niingon na gyud siya nako. Langga, dalaan na gyud ko ospital, kay di na gyud nako kaya. Ug maglantaw ko ni Shoni, murag siya isda nga kanang nangitag hangin. Ana na gyud siya, pertig yung sakit gyud kay iyang pamati. And then we went to the hospital, abi na ko ma-admit ang akong asawa. Kisakit gyud daw kaayo sa katanan. And then I was there and I was thinking, Lord, tanawa in taon ng imo mga katawhan nga naa dinhi sa ospital karon. Sometimes it's easy for us to believe that He cares kung maayo tag kahimtang sa atong kinabuhi. But it is different when we are in a situation where it is very difficult to think that He truly cares. Kay mo ana manggud ta nga kung nabalaka ang Ginoo, nganong naabot man ko sa punto nga naingon anime. Kung naay tinuod nga Dios, nganong naabot man sa punto nga naingon ani ang kahimtang sa among mga kinabuhi. The Bible tells us that Jesus Christ knew the hearts of the disciples, that they were sorrowful because knowing nga biyaan sila ni Ginoong Jesucristo. The Bible says in John chapter 16, the same chapter, ingon ang Bible in verse number 5 and 6, but now I go my way to Him that sent me, and none of you asketh me, whither goest thou? Verse number 6, the Bible says, but because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart. Ang kabalaka, ang kagulanan, mao'y nagpatigbabaw sa inyong kasing-kasing tungod kay walay pinakasakit sa kinabuhi kanang pamati nimo nga biyaan ka. Amen? Kanang pamati nimo nga dili na nimo siya makit-an sukad-sukad. Mga kaigsunan, one of the things that's how we feel every time mamatyan tag minahal sa kinabuhi. Nga pamati na to nung magkinamatay og hilak nganuman tungod kay pamati sa bereaved family, pamati sa namatyan nga dili na nila makit-an ang ilang minahal sa kinabuhi. So, ang tao nga tuwa sa minteryo, mukuya ko, pa!
natuklod din, nahulog, bitaw siya dito siya. Kisay katuklod nako. Ingon mo kuyog ka, unya nagituklod ka, masuko man lagi ka. Magkinamatay og hilak because ang pamati sa tao nga biyaan, puno sa kagulanan ang iyang kasing-kasing. I remember, sa gamay pa ko, elementary pa ko, grade 1, grade 2, basta gani si nanay muuli nag San Pablo, ay murag yung kong, Nay! Ayaw lakaw! Alam mo, hilak yung ko din na sagit, muuban yung ko niyag hatod sa tricycle, nga naman, kay walay sakit sa pamati sa usa ka bata nga biyaan siya sa iyahang ginikanan. Many of us are struggling, parents are struggling, especially kung ang atong anak mag-eskwela na. Di ba no? Kaning atong mga anak mag-eskwela na, ang ginikanan, ang mama po, mura pong estudyante, kaya tuwa po sa eskwelahan, no? Magbantay dito, mag-atang dito. Kaya ang imong anak, sigling niya sa portahan, kung napabay ang mama, kaya kung wala niya mama, muhilak na siya because ang iyang pagtuo, nga gibiyaan na siya. Og mao ni ang gibati sa mga tinunan. It's easy for them to preach the gospel. It's easy for them to do the things in the ministry because Christ was with them. Christ was physically with them. Pero lahi na mga kaigsunan when they will be on their own now because Christ would be resurrected and He would ascend up to heaven. And so, sa unsa nga pamaagi, nga masabtan nato mga kaigsunan, nga mas kigbiyaan ni Kristo physically, bodily, ang iyang mga apostoles, paunsa sa Ginoo gipadayag nga siya tinud-anay nga nagpakabana sa iyang mga katawhan. And I want you to know this evening that God cares sa imuhang kinabuhi. Nabalaka ang Ginoo, nagunahuna ang Dios sa imong pamilya more than you know, more than you can imagine. Nabalaka ang Dios ug nagunahuna ang Dios sa imuhang panglawas, sa imong gibati, sa imong kasing-kasing, sa imong pamilya, sa imong panginabuhi. Doon ay Diyos nga nakahibalo sa mga butang nga atong gibati sulod sa atong kasing-kasing. Number one, the first way where our Lord Jesus Christ showed His care to His disciples is that number one, the caution. The caution that He warned His disciples about the impending danger and struggles ahead in their ministry. Notice tonight how the Lord cared for them. He cared for them so much that He prepared His disciples for the struggles and the persecutions and the sorrows and the afflictions that they were about to face in the ministry. Human nga mabanhaw si Kristo, nasayod si Ginoong Jesucristo, nga dili sayon mga lagad ni Jesus Christ. Nasayod si Ginoong Jesucristo, nga dili lalim kung ikaw mo barog aning kalibutan nga puno sa sala mga kaigsuonan. Dili sayon nga magbarog ka isip usa ka Kristohanon. And because of that, our Lord Jesus Christ warned His disciples. Verse number 1, notice what the Bible says. John chapter 16, verse number 1. These things have I spoken unto you, that ye should not be offended. They shall put you out of the synagogue. Synagogue is the place of the Jewish gathering. Mura ni siya gamay nga church, ang synagogue. Og dinhi sila mamati, magbasa sila sa Torah, magbasa sila sa law ni Moses, and the people were sitting together in a square building. Og dito maglingkod unya, butindog sila tagsa-tagsa og dunay mo basa og dunay mo explain sa pulong sa Ginoo. So it's like a church, it's like a fellowship together with the Word of God. And here's what the Bible says, that one day in the future after Christ would be resurrected, ang mga tinun-an ni Kristo and even ang mga future nga mga Kristohanon nga mutuo ug musalig sa pulong sa Ginoo, they would be excommunicated from the synagogue. Can you imagine? Wala na sila'y paingnan, wala na sila'y padulngan, wala na'y tao nga mudawat kanila, and they would be known in the whole community nga si Brother Kwan, nga si Sister Kwan gi-excommunicate sa synagogue because they valued so much this gathering in the synagogue. Not only that, ingon ang Bible, verse number 2, yea, the time cometh that
whosoever killeth you will think that he doeth God's service. To the point nga, pamatyon ang mga tinun-an ni Jesus Christ. Pamatyon ang mutuo ni Jesus Christ. And they believe na kung makapatay sila, they are doing the service of the Lord. Naliman ka na, no? And this is what happened. When Paul was not yet saved, his name was Saul. He was so zealous. Pangdakpon ang mga Kristohanon. Pangpresohon ang mga Kristohanon. And to the point that that brave preacher by the name of Stephen preached the word of God. O kinsay nag-allow, kinsay nagkonsente, kinsay nagtugot nga mamatay o batuon nila si Stephen, si Saul. He was not afraid because gahuna-huna si Saul nga ang iyang gibuhat nga gipamatay ang mga tinun-an ni Kristo iya sa Ginoo. And a twisted, perverted principle of that can be seen by the Islam, by the Muslim, the radical Muslims. Munang maghikog, maghikog sila, mag-suicide bomber bitaw. Because they think nga, kung makapatay sila o dili Kristiyano, they are doing the service of the Lord. In the name of Allah. So munang dito sa eskwelahan, mamusil sila sa mga mall, maghikot sila, bomba dinhi, mag-hijack og eroplano, because they were thinking that they are doing the service of God. And what we have just read is a reality karon sa kalibutan. It is a reality of what happened to the disciples of our Lord Jesus Christ. Kabalo na ta mga kaigsunan, maunay nahitabo kanila. Verse number 3, and these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me. But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. Ingon si Kristo, ako ning istorya ninyo daan, kay para dili mo makuratan. Kundili maandam ninyo ang inyong kasing-kasing nga ang Kristohanong kinabuhi dili lunlon kalipay. This evening, I want you to understand this as a Christian. You must prepare for the spiritual battles of Christianity. Kung ang imong huna-huna nga ang Kristohanong kinabuhi, wala kay kaaway. Kung ang Kristohanong kinabuhi, puro katawa, puro bahak-hak mga kaigsuunan, you are wrong! Christian life is about standing up for what is right before God. And people will criticize you if you're going to stand for what is right. People will mock you if you share the gospel. Munang daghan nato, di ta magsulwining, ano man, kay kahadlok tang katawaan ta. Nga magstorya sa pulong sa Dios. Ang gubat sa Kristohanon, spirituhanon mga kaigsunan. Munang nga dili ta mag-away din sa simbahan, kay dili man ang imong tapad mo imong kontra. Amen? Hello? Kanang imong tapad, kung makapasakit na nimo, gigamit ra na sa yawa. Unang di ta magpagamit sa yawa. Ang tinuod datong kaaway, ang yawa nga dili makita. I remember si Papang, kanang guest room nato sa una, opisina man na ni Pastor Nonoy sa una, unya, diya magtuon si Papang sa una. Unya, namong yung mga kababalaghan diya gud sa kanang diya gud. Nay kababalaghan diyang mga mahitabo ba. Unya, si Papa magtuon diyan ni kagabi, tagalas 12, alauna, matingala siya kay mukalit og kapalong ang computer. Unya, nagpalong sa computer, wala na save. Brother Raul, wala na save ang iyahang mensahe. Mubalik na po siya sugod. Purting sukuan niya siya. Pakita ko diyawa, subagong tika karon. Bagay ko ta! Sukuan lagi kay niya. Oh. Ang gubat sa Kristohanong kinabuhi, kaaway nga dili makita. That is our battle. It's in the mind, mga kaigsuunan. Kanang pagmata pa lang nimo, mga kaigsuunan, you are already facing a dilemma in life.
Am I going to pray or am I not going to pray? Magkinabuhi ba kong balaan or dili ba ko magkinabuhing balaan? Magtinarong ba ko? Magbaton ba ko kahadlok sa Ginoo or dili ba ko magbaton o kahadlok sa Ginoo? There is that spiritual battle going on every day in our Christian life, and we must pay attention sa atong mga kasing-kasing o sa atong mga huna-huna. The Bible is very clear. 1 Timothy chapter 6 verse number 12. 1 Timothy chapter 6 verse number 12. Fight the good fight of faith. Na mga panahon sa itong kinabuhi nga i-allow sa Ginoo ang mga pagsulay, na mga panahon nga dili ta makasabot. Ato na lang gid nang dawaton. Mga Kristohanon, kabalo ko, daghan kag mga pangutana sa imong hunahuna karon. Nganong allow man to sa Ginoo? Kitang tanan naatay mga unspoken nga mga pagbati sa tong mga kasing-kasing nga daghan kay tagba nga pangutana. Nganong naingon ani man ni pero wala lang kaning storya kay maulaw ka. Kay basin ikaw rin mangutana sa Ginoo. Kitang tanan doon natin mga pangutana sa Dios. Because we have to admit that Christian life is a mysterious life. Dili na ito masabtan ang mga butang nga mahitabo sa atong kinabuhi. That's why Peter said to the believers, think it not strange. Nga doon ay mga mahitabo sa atong mga kinabuhi nga dili ta makasabot kay ang Dios nagtugot og mga pagsulay sa atong kinabuhi to test our faith. That's why Paul said to Timothy, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, wherein thou art also called and has professed a good profession before many witnesses. 2 Timothy chapter 4, verse number 7, a very familiar verse. I have fought the good fight. I have finished my course. 2 Timothy 4:7. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Ang kinabuhing Kristohanon, it is a good fight. We must fight the good fight. Ephesians chapter 6 verses 10 to 13. Na yung mga discouragements along the way. Usay no, naabot pa niso yung kinabuhi nga. Mukalit lang kag kaluya sa way hinungdan. Mukalit lang kag kawaldan o gana sa kinabuhi sa way hinungdan. Usay gamiton sa Ginoo ang imong asawa, imong anak, imong bana. Usay gamiton sa Ginoo ang mga tao sa imong palibot just to weaken your faith in the Lord. And that is very true because our battle is a spiritual battle. Ephesians chapter 6 verse number 10, finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. The wiles means the cunningness, ang pagkamaro sa yawa. Ang pagkamaro sa yawa. Ingon ang Bible, verse number 12, for we wrestle not against flesh and blood. Dili human being ang atong kontra. But against, look at this, principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Sa kawanangan. And we use the Wi-Fi connection is, kung sa Tagalog pa, ang Wi-Fi is a wireless connection. It is kung koneksyon sa hangin, and it's where we browse with our gadgets. The things that is going on in ang sala, church, na nasa kamot sa Kristohanon. Hello? Ang sala na nasa kamot sa Kristohanon. Even to the point nga ang mga Kristohanon di na makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay samtang gawali, ga social media din ha sa lingkuranan. Og ning hilom ang simbahan. Kay samtang gawali na ay ka-chat sa Messenger. Kay samtang gawali na ay nag-like, na ay nag-comment, ako sa ning replyan. You see, the battle is not in the flesh and blood, but against an invisible enemy that can tempt you not even to listen to the Word of God.
Wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. So giandam sa Ginoo ang iyang mga tinun-an. Giina ni Kristo ang iyang mga tinun-an. Pag-abot sa unahan mo niyang mahitabo ninyo. Andaman ninyo inyong kasing-kasing. Mahinumduman ninyo ang akong istorya kaninyo. The Bible says in verse number 1, John chapter 16, verse number 1, we have to understand this word offended. Verse number 1, the Bible says, these things have I spoken unto you, that ye should not be offended. The word offended comes from the Greek word skandalizo, which means to cause someone to stumble, or to fall, or to lose faith. Una sa tanan, mga kaigsunan, from the comforting words of Christ, we have to realize this, that God is not blind to our struggles in this world as a Christian. Dili buta ang Dios nga wa siya nagkahibalo sa imuhang kaguliyang, sa imuhang pagbarog isip usa ka Kristohan. He knows your struggle. When we were invited the other week sa usa ka celebration, sa usa ka birthday, sa usa na mo kahigala ni Brother Joffer, and we went to their house, and they are a member of a Christian church here in Pagadian City. But we were not really expecting nga moto'y mahitabo. Magsayaw-sayaw na, magpasalamat pa atong kamong kauban classmate nga bayot nga ang Ginoo jud mo'y muluwas na to, He is our Savior. Ang bayutan ni oy. And then ang gawas ng mga ilimnon, ug ikaw nga Kristohanon, it's a struggle. Mga kaigsunan, kung tinuod kang luwas, magbuto-buto gyud imong kasing-kasing kay nakahibalo gyud ka nga wa ka sa sakto nga dapit. Hello? Mo gyud na struggle. Even ako, when we were still on my undergrad years, kanang na mga activities sa eskwelahan, mga young people, kanang na mga activities sa eskwelahan, mga concert, magbuto-buto, wow! Oh, hallelujah, hallelujah. Ay, kung inang mag-anana po ka dito, mag-struggle gyud ka, di ka imong kahimtang ba, dili ka mahimutang, because you know that God is talking to you. You are not in the right place. Kabalo ang Ginoo sa atong kahimtang. Kabalo ang Dios sa struggle sa matag Kristohanon. And from the Greek word skandalizo, we realize this evening that in our struggles of this world as a Christian, ningon si Kristo, ako ning giistorya ninyo in verse number 1 that ye should not be offended. And again, the word offended means to stumble. Dili ta mapandol, dili ta mahagba, dili ta ma-discourage or mawadag pagtuo. Sa panahon mga kaigsuunan nga moabot sa atong kahimtang, sa atong kinabuhi nga dili ta makasabot sa mga panghitabo, ayaw o kawadig pagtuo. Do not be offended. Do not be offended. That is what happened sa diha mga kaigsunan in the parable of the sower. Sa diha nga naminaw siya sa pulong sa Ginoo. Pagkahuman naabot ang mga kasakitan ug ang mga persecution, wala ning tubo ang usa ka tanom, because by and by, the Bible says, he is offended. Di pa siya kasabot. Nganong nahitabo man ninako? Nganong namatay man akong kuan? Lord, nganong naingon ani man mi? Lord, naunsa man ni? Undang na kong simba, oy. Doon na may Bible study sa Bitalia sa una. Kami ni Mrs. Ning story gud siya nga. Pastor, nagyog ko'y di masabtan, pastor nga.
Kani bitang madut-dut na migsimba, pastor. No, daghan yung kiwig mga problema, pastor. Pero kani bitong chill-chill, mo gito yung term na, chill-chill lang ba? Kani bitong mag-chill-chill rami, pastor, dili kami na problema. Kung dili ta kasabot mga kaigsuunan, muundang tas magpangalagad sa Ginoo. And so, God gave them a warning. Giandam na sa Dios ang ilahang mga kasing-kasing. This evening, the same thing that I would like to share to you tonight. Andama ang imong mga kasing-kasing. Sa mga atubangon, ayaw gyud pagdahom nga puro ra kalipay ang kinabuhing Kristohanon. Daghag mga butang nga di ta kasabot, pero dunay Dios nga naglantaw sa atong kinabuhi. Number 1, we see the caution. Number 2, we see the comforter. And we realize here that the departure of our Lord Jesus Christ is not an abandonment. Ang pagbiya ni Kristo sa iyahang mga tinunan, mga kaigsunan, physically, bodily, it is not an abandonment. Dili gagibiyaan niya ang iyang mga katawhan, but it is a divine providence so that all the believers will be indwelt and be empowered by the Holy Spirit to help us and make us to become an effective witness of the gospel of our Lord Jesus Christ and to enable us to live the impossible life of Christian living. Imposible kaayo nga makapadayon ka sa imong Kristohanong kinabuhi kung wala ang tabang sa balaang Espiritu. The Bible says in verse number 7, John chapter 16, verse number 7, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient, or the word expedient means it is advisable for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. The word comforter in this verse number 7, the word comforter, if you notice, capital ang ihang first letter C. And that refers, we all know this, it refers to the Holy Spirit of God. How many of you know that one? Say amen. The word comforter is referring to the Holy Spirit of God. Ang balahaang Espiritu sa Ginoo. The word comforter comes from the Greek word parakletos, which means helper, or one called alongside to help. In other words, ang balaang Espiritu gipadala sa Ginoo kanato para mutabang siya nato nga ang atong kinabuhi, mga kaigsunan, makapadayon ta sa pagkinabuhing balaan o sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Mao na nga, anything that we do for the Lord and any achievement that we have in our Christian life, it is not because of us. It is because of the help of God. Sa atong munang dili ta dapat manghinambog sa atong mga naabot sa kinabuhi. Tungod kay ang tanan nga naa nato, kining tanan pinaagi ra gyud ni sa tabang sa balaang Espiritu sa atong kinabuhi. Just like a lawyer who helps their clients to stand on their behalf in the court before the judge. Di pa ka pwede kung ikaw gikasuhan ka, dili pwede nga ikaw magbarog-barog dito sa korte. Ikaw mag-abogado ka sa imong kaugalingon. No, Your Honor, I did not kill. Ang imong abogado, maunay mo barog on your behalf because you are not allowed to defend yourself on your own. In the same manner tonight, the word comforter is also known as an advocate. Sama sa usa ka abogado. Ang abogado nga nagrepresentar sa iyang kliyente, mga kaigsunan, ang balaang Espiritu, siya ang nagtabang nimo, siya ang nagtabang nako, og nagrepresentar sa atong mga kinabuhi atubangan sa Ginoo. Especially sa panahon nga kita magampo ta sa atong buhi nga Dios. The word advocate is a very important word that we must understand.
That is why tonight, we have to realize this. If you are a Christian, o nya, gaw-na-huna ka, nga kaya ra nimong mabuhi ka, nga ikaw-ikaw lang. Kaya nimo makapadayon kasi mo Kristohanong kinabuhi, nga ikaw-ikaw lang. You are very wrong. We need to realize tonight that we cannot live the Christian life on our own. Jesus knows the struggle of sin. Kana palang daang sala, mga kaigsunan, wala gyoy mayong laki anang sala. Kanang temptasyon, way mayong laki sa temptasyon, mga kaigsunan. He knows our struggles of sin. He knows our struggles, the flesh that hates the things of God. This world that we are living hates God and the things of God. He knows our weaknesses. Tasayod ang Diyos nga huyang, tahuyang ba mo? Kisagod na to'y kusgan din hi. Kisagod na to'y ligon din hi. We are all weak. He knows that. He knows our weaknesses. That is why tonight, niyo si Ginoong Hesukristo, kinahanglan kong mulakaw, kaya niglakaw na ko, akong ipadala ang balaang Espiritu tungod kay siya ang magtabang ninyo para makapadayon mo sa buluhaton sa Diyos. He will empower us. He will empower and enable the Christian to live the Christian life. Jesus Christ said to His disciples when He ascended up, before He ascended up, ayaw sa mughawa sa Jerusalem, diya sa mo, hangtod nga kamo, padalaan sa gahom sa balaang Espiritu. Jesus Christ said that. Can we open our Bibles? Operator, please. Luke. Here we go. Luke chapter 24. Luke chapter 24, verse 49. Ayaw po pag hunahuna nga kaya nimong mabuhi sa Kristohanong kinabuhi nga walay tabang sa balang Espiritu. You are so wrong. Verse 49, ang tanan magabasa. The verse is on the screen. Notice the instruction of Christ. Si Kristo ang gasugo ani siyang tinunan. Verse 49, and behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Ayaw gud mo gawas sa Jerusalem. Ayaw mo paggawas, pagwali-wali, magsangyo-sangya mo, hangtod nga wala pa gipadala ang saad sa amahan nga mao ang balaang Espiritu. Ngano man, walay maing laki sa kinabuhing Kristohanon, gawas og pinaagi sa tabang sa balaang Espiritu. Acts chapter 1 verse number 8, niingon si Jesus Christ sa iyang mga tinunan, but ye shall receive power. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the earth. Dako kaayog papel ang balaang Espiritu sa kinabuhi sa matag Kristohanon. We have to realize, that is why tonight, mga kaigsunan, we have to realize this. God said we are to walk in the Spirit. We are to depend on the Holy Spirit. We are to be sensitive to the leadings and the guidance of the Holy Spirit, because He is not just here in us as a decoration. He is there in us. Nagpuyo siya sa atong mga lawas para giyahan ta matag-adlaw sa tong Kristohanong kinabuhi. Colossians chapter 1 verses 9 to 11, the Bible says, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness. After nga naluwas ang Kristohanon, mga kaigsunan, ang sunod nga direksyon nga tahakon sa usa ka luwas nga siya magkinabuhi sa diha ni Kristo, nga magkinabuhi siyang balaan, nga mga lagad siya ni Kristo, dili alagaran ang iyang kaugalingon. And you cannot do it without the help of the Holy Spirit of God. Munang daghan kay mga panahon, no? Failure gitas ng kinabuhing Kristohanon. Usay ang Kristohanon, mga desisyon nato,
na ay mga consequences sa kinabuhi, na ay mga problema nga kita ra mismo ang gabuhat. Kay nga naman, hambugiro kay ta nga di ta mosalig sa balaang espiritu. Patingala ka, ano ningon ani naman ni? Nga naman, wa man kay pangayo og tabang sa Ginoo, kaya ra man kaha nimo. Galatians chapter 5 verses 16 to 17. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that you would. Munang natawa ang kanta nga, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Bag-ora gani kang nag-forward, gusto na kang mag-faithful, gusto na kang mausab ang imuhang kinabuhi, kaya natandog ka sa minsay, but you cannot do the things that you would because you are not walking in the Spirit. You are walking in the flesh. You are not depending on the Holy Spirit. You are not depending on the power of the Holy Spirit sa imong kinabuhi. Di mo kaya. Walay na isa din nga kaya niyang bag-ohon ang iyang kaugalingon sa iyang kaugalingong pagpaningkamot. You need the help of God. You need the help of the Holy Spirit of God. Galatians chapter 5 verses 22. We know this verse. Everybody read. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Verse 24, ingon ng Bible, and they that are Christ have crucified the flesh with the affection and lust. Verse number 25, ang tanan magabasa, go, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Lahi ang gipuy-an ka sa balaang espiritu. Lahi pong naglakaw ka diha sa balaang espiritu. Munang daghang Kristohanon nga maunudon kayong Kristohanon. Daghan kayo. Karnal kayong Kristohanon. Di ka pugong sa kaugalingon. Dali rang masuko. Hangtod karon bati ra gihapon og mga pamatasan. Bati ra gihapon og kinaiya. Why? Because they are indwelt by the Spirit. But they are worldly Christians. Walk in the Spirit. Amen? Maglakaw ka diha sa balaang espiritu. Kay kung dili ka maglakaw, wala gyud love, walay joy, walay peace, walay long suffering. Hangtod karon manumbag ra gihapon ka, nganuman wala ka naglakaw sa balaang espiritu. Luwas ka. Pero ang imong kinabuhi unod nun, dili mahimuot ang Ginoo. We need the help of the Holy Spirit of God. Ephesians chapter 4 verse 30. The Holy Spirit of God can be grieved. I cannot remember how many times nga nasakit na ako ang balang espiritu sa akong kinabuhi. And I'm sure sa atong kinabuhing Kristohanon, nagkag mga higayon nga nasakit na to ang balang espiritu. Nganuman, tuktukon ta, gahi kitag ulo. Basa nag-Bible ba? Basa nag-Bible. Hala, scroll pag yung ka. Pagkuman, ugma na lang ko. 2026 na lang, ugma pag gihapon ka mo basa sa imong Bible. Ano man, di ta maminaw. Tuktukon beta sa Ginoo. Kani bitong abot lang ninyo ha. Pero kung mula na bitaw ito ampo no tuktukon ba kita sa Ginoo. Uy, wala kay ampo. Kumusta naman ang imong pag-ampo? Uy, so naman wala naman kay simba-simba. Mabito nang ang luwas, mangita gyud simbahan nganuman. Tuktukon ka sa balaang espiritu. Maski pag nag-backslide ka ba, wala kay simba-simba, naagid na sa imo kasi dili gyud na mawala. I remember, doon na usa ka pastor ba? Doon na usa ka pastor nga gitawag siya sa Ginoo. Unya, gusto siyang manarbaho. Gusto siyang manarbaho, so naningkamot siya, nga gusto siyang mo-abroad, so
nagmamedical siya, giandam na niya iyang kaugalingon niya kay para mangala, mo ato lagi siya magsiman lagi siya. So naanatan ng mga dokumento niya, naanatuwa na siya dito sa Manila, ready na siyang mularga. Usa ka adlaw sa diyang nagsuroy-suroy siya sa mall. Na ay mga baptist nga nang hatag o gospel tracts. O gitigaan siya gospel tracts. Wa kabalo ang gahatag nga iyang gitigaan. Magpastor de ay pero ning backslide. I will tell you, he really told me this. Ano siya? Abi ni mo, pastor, no? Katong higayon, di ko ganahan mo basa sa kong Bible. Kabalo ka nga nung backslider, dili mo basa sa Bible? Maigo man siya sa pulong sa Ginoo. Tuktukon man siya. Kabalo ka, pastor, di ko ganahan mo simba, pastor. Kay mahadlok man siya maigo sa wali. Kay kung magbasa siya Bible, tandugon siya sa Ginoo. Muundang siya sa iyang plano sa kinabuhi. Nga manarbaho siya. Tigaan siya gospel tracts. I will tell you. Dito, hilak siya sa Ginoo, niingon siya. Trabaho man unta ni nako nga mga hatag o gospel tracts. Dili man ni unta ilalang trabaho, ako maning trabaho. So he gave up. He became the pastor of the church. I will not forget that story. Same story with those Christians nga naka-testify sila nga paano sila mga kaigsunan nagkinabuhi nga nagpalayo sa Ginoo. And then every time nga moadtog simbahan, di sila ganahan. Every time nga makahuna-huna sila nga magbasa sa lang Bible, lingawon nila lang kaugalingon. They try to blind themselves from the calling of God. Because again, ang balaang spirito, gipadala siya sa Ginoo o gipapuyo sa Ginoo nato para tabangan ta niya. Amen. Tabangan ta nga magkinabuhi tang matarong, nga magkinabuhi tang balaan. Sa panahon nga magbuhat kag dili maayo, manuktok siya nimo. Unsa man na imong gibuhat, dili mo na maayo. Ayaw na, biyain na, tuktukon ka sa Ginoo. Munang kanang mga Kristohanon, kanang tao nga muyon ka nga luwas ka, unya okay ra nimo nga magbuhat og sala, there's something wrong with you. Because ang tinuod nga luwas, di ka katulog, di ka mahimutang kung na kay buhaton nga dili maayo tubangan sa Dios. Notice also tonight that the Holy Spirit enables us to become effective soul winners. Kabalo ba ka nga ang pag-soul winning? Dili na tungod kay maay kay ka manulti. Amen? Amen? Kabalo ba ka nga ang pag-soul winning? Dili na pa-English siya eh? You know what the Bible says? We are all sinners before God. And there is a fire, an eternal flame. Grabe ta ng mga English paka na kay kadiha, mga terminology, maay kay ka mo pronounce. Dili na pamaayo ay mangistorya. Kay ang pagpangabig o kalag, ang pag-share sa Bible, conviction sa balaang espiritu. Trabaho sa balaang espiritu. Notice what the Bible says. John chapter 16, verses 8 to 11. Here's what the Bible says. Verse number 8, and when He is come, and the word He is referring to the Holy Spirit, the Comforter. He will reprove the world of sin. Padlungon niya ang kalibutan sa sala. Munang ang alagad sa Ginoo, ang pastor, ang magwawali nga mapuno sa balaang espiritu, mubadlong gyud ug muwali gyud og sala. Amen. Muwali gyud og sala nganuman trabaho sa balaang espiritu nga mamadlong sa sala. Hello! Badlungon gyud ta kung magbuhat tag sala. I will tell you, badlungon gyud ka sa balaang espiritu. And of righteousness and of judgment. Verse number 9, the Bible says, of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more. Of judgment, because the prince of this world is judged. Munang dili gyud dautan nga muwali ka, mo share ka sa gospel ug moingon ka nga kitang tanan makasasala atubangan sa Ginoo. Dili gyud dautan nga moingon ka nga ang tanan nga dili mo tug mo dawat ni Kristo, imperno ka padulong. Why? Because of the Holy Spirit of God.
Usay mo gud ang una-una ba sa tao ba? Judgmental kay ka. No? Judgmental kayo ta. Kato akong gisulwining nako nga batanon sa plaza, nagsulwining ko gabi. Ingon siya nako, anak ko nga, ingko koy, maangkon ka koy, nga makasasalak siya. Ay, dili ko, pastor, oy. Dili, biyapog ko ingon, anak, pastor, nga makasasalak yung kay ko. Ko, maangkon ka, nga nakasala ka. Ay, dili po, di man po ko nakapatay, pastor. Makipaglantugi, good siya. Nakong classmate nga gisulwining nako sa messenger, ako siyang gichat, gingnan ako siya, ingon ang Bible ba sa Romans 6:23 nga ang bayad sa sala mao ang pag-adtog impierno. Siya sa ato pa day mantos, ako day impierno day ko, nya ikaw langit ka. Because again, dili nimo mapasabot o dili nimo mas insaktog pasabot ang kaluwasan kung dili nimo mapasabot nga ang tao una sa tanan impierno padulong. Usa may point sa kaluwasan kung di siya kasabot nga impierno siya. But who will convince? Who will convict the hearts of men? It's not you. It's not me. It's the power of the Holy Spirit of God. Muna nga before kita mo sulwining, pangayo gyud og tabang sa Balahang Espiritu. Amen. Before ta magwali sa kaluwasan, pangayo gyud tabang sa Ginoo. Kay kining ministry, kining pagwali, dili ni tungod sa preacher, uy dili ni tungod sa magwawali, tungod ni sa Ginoo nga ning gamit sa nagwali, nga natandog ang kasing-kasing sa tao. The Holy Spirit of God convicts the hearts of men. Notice also here, pagkanindot sa Balahang Espiritu, pagkanindot sa Ginoo nga nagpakabana sa atong kinabuhi. Kabalo gid siya unsa atong gikinahanglan para makapadayon ta sa atong Kristohanong kinabuhi. Gipadalaan ta niyag Balahang Espiritu. Una, gipadalaan ta niyag Balahang Espiritu para mahimutang epektibo nga soul winner. Makashare ta sa gospel, mahimutang instrumento sa panalangin sa Ginoo. Ikaduha, gipadalaan tag Balaang Espiritu aron kita makapadayon sa pagkinabuhing matarong atubangan sa Ginoo. Ikatulo, gipadalaan tag Balaang Espiritu aron ikaw ug ako makasabot ta sa pulong sa Dios, sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Verse number 12, John chapter 16, verse number 12 to 14, the Bible says, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. If we have the same Bible, the word Spirit in the Spirit of truth is in capital S. Am I right? Look at your Bible. Sakto ba? Capital S ang Spirit. John chapter 16, verse number 13. Howbeit, when He, the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. O sige ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Notice, ang Balaang Espiritu, mugiya siya sa kamatuoran diha ni Jesus Christ. Ingon na Bible, verse number 13. Look at your Bible, verse number 13. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. He shall glorify me. Verse 14, He shall glorify me, for He shall receive of mine, and shall show it unto you. Paminaw mo pag-ayo. Ang tao nga naay giya sa Balaang Espiritu, dili siya magbuhat-buhat o kaugalingon niyang pagtulunan, kundili giyahan niya ang mga naminaw sa kamatuoran sa pulong ni Jesus Christ. Tanawa ng mananambal diya sa kisan, anang mananambal diya? Anong diya sa? Anong batan-o no? Dili na bumalik si Kristo. Taka-taka lang mo, dili na tinuod. Tanawa ng mga tao nga moingon sila nga, iya ko sa Ginoo, ang Ginoo nakikstorya nga ni kanako, kwan daw. Tanawa ra. Unya, ang iyang gistorya, layo na kaayo sa pulong sa Dios. Mo nang gitawag og mini nga propeta. Kay ang tinuod nga propeta nga dunay Balaang Espiritu, ang iyang itudlo ang gitudlo ni Jesus Christ.
dili siya magbuot-buot sa iyang gitudlo, kung dili gitudlo ni Jesus Christ. One of the things that this morning while nag-travel migikan sa Dipolog, I was looking at the news. Nga giusap na pud karon sa bag-ong Santo Papa sa Katoliko ang ilang pagtulunan bahin kang Mary. Nga wala na nila gi-encourage nga muagi na pud ni Mary ang mga Katoliko. Kay dapat mudaritso na daw sila sa anak nga si Jesus Christ. Ang ilang pagtulunan based sa ilahang leader. Dili based sa Bible. Amen. Pagkuha na, bago na po Santo Papa, usbon na po na. Parehara po na sa purgatorio. Mayingon na po ang isa ka Santo Papa, dili, wala na po limbo, wala na po purgatorio. Sunod na po, ibalik na po. Usama na, adjustable ang atong doktrina na to. Ang balahang espiritu mo'y mugiya sa kamatuoran. Amen? Kung nakasabot ka, mo na matingala ka ba? Simple ra kayo ang kaluwasan, pero nganong dili man tanan makasabot? Kay dili manggod mamati sa conviction sa balahang espiritu ang mga tao. Are you glad nga namati ka sa conviction sa balahang espiritu? Are you glad nga nakasabot ka sa pulong sa Ginoo? Mga kaigsuunan, pagkanindot nga gitigaan tag balaang espiritu sa Dios. Every morning, every day sa imong kinabuhi, my friends, folks, men, women, young people, ayaw gid pagsalig sa imong kaugalingon, salig gyud ta sa balaang espiritu. Kanunay maglakaw ta diha kaniya. Number 3 and the last, and I'm going to end. Number 3, the communion. Number 1, the warning, the caution. Number 2, we also see the comforter, the Holy Spirit. And number 3, we see the communion. The communion or communion is the other term for prayer. Pag-ampo. Despite his physical absence, or his physical departure from his disciples, gusto sa Ginoo nga magpadayon ang fellowship nila diha kaniya, pinaagi sa pagampo. The Bible says in verses 23 to 24, in John chapter 16, verses 23 to 24, Jesus Christ wants us to pray. Listen to me. Ang imong unod, dili gustong magampo. Say amen if you agree with that. Kaning atong unod, dili ganahan magampo. Ang ganahan ani, Facebook, Netflix, salida, laag, lakaw. Pero basag Bible, kanitong unod, dili ko ganahan, ana. Mag-struggle kita, ana ba? Kaning mabasa tag Bible, ning mutingog ng messenger, ting, ting, ting. Isa na yung nag-chat, hindi ko ma-focus. Gusto nyo ko mag-struggle yung ka. Pero si Kristo gusto niya nga muampo ka. Verse 23, ingon ng Bible, the reason for this is that you and I can continuously be connected to God. Verse 23, ingon ng Bible, in that day, you shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it you. Hitherto, have ye asked nothing in my name? Ask. 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 Everybody say the word, go. Ask. Pangayo. Ask, and ye shall receive. And your joy may be full. Pangayo. Ayaw pangayo sa social media. Posting ka na ito, Ginoo, tigaimi, ugwan. Lord Jesus, tabang. Dili man si Facebook ang mutubag si mong pagampo. Dito ka sa Ginoo sa tago, luhod, pangayo sa Ginoo. Amen? Ask! God is calling His children to pray! And pray! And pray! And pray! Ayaw undang sa pagampo. Nana kay mga panalangin, pray! Gitubag na ang imong mga pagampo, pray!
Ayahay na mo kahimtang, pray! Kaya ang Kristohanon, basta arang-arang nagkahimtang, malimot nagpray. Amen. Hello. Di naman ta magpray. Kumaayon na tagkahimtang. Prayer is not an option, but it is a must for every Christian because it is impossible to sustain the Christian life on our own. A prayerless Christian, I'm saying this over and over again in this pulpit, a prayerless Christian is a powerless Christian. A prayerless Christian is a helpless Christian. A prayerless Christian is a weak Christian. And prayerlessness is a mark of pridefulness in our hearts. And you are telling God that, God, I don't need you. I can live my life on my own. Pitanawon daw nato be, ingon ang Ginoo. Tigaan daw tikag problema be, nga dili ka bayra kwarta. Ingon ka, kaya ra nimo. Ang mga katawhan sa Ginoo, ang mga Hudiyo, ang mga Israelites, instead nga mosimba sa Dios, nga dili makita, gasimba sila Dios-Dios. Tama ba ko? Tama ba ko? Mo ni nahitabo sa Bible. So wala na sila ng tawag sa Dios, tuwa na sila naghatag og insinso, ug naghatag sila og ampo dito sa mga Dios-Dios, sa mga Amorites, sa mga Moabites. Wala na nausab hangtod karon. Maski kitang mga Kristohanon, maski kitang mga Baptist, wala tay Diyos-Diyos sa atong mga balay na to. Usahay ang atong Diyos-Diyos ang atong kaugalingon. Wa ta nagtawag sa Ginoo kay atong pamati. Kaya na ako ni. That's why the Bible always tells us about not quitting in praying. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Ayaw og hunong sa pagampo. Ephesians chapter 6 verse number 18, praying. What's the second word? Palog operator. Ephesians chapter 6 verse 18. What's the next word? Praying always. Always. Next, third to the last verse. Luke chapter 18, verse number 1. Luke chapter 18, verse number 1. The same word always is repeated there. Verse number 1. Everybody go. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Kaya ang Kristohanon, nga way ampo-ampo, huyang nga Kristohanon. When was the last time nga nag-pray ka? Hello? Tanawa daw na imong tapad, be. Kanusa ka na last nag-ampo? Basin ato pang tuig 2024, no? Basin ganina lang pamahaw. Aya pa nakaunanog ampo. Unya, nakaampo na, nakakaon na bagyod, no? Nakakaon na. Og niingon na ng Ginoo, salamat sa itlog og longganisa nga naan na sa kong tiyan, Lord. Sorry, Lord, nalimot yug ko. Di ta mo undang sa pagampo. Amen? Ayaw undang sa pagampo. Ningon ang Bible as we close, second to the last verses, 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. And how are we going to cast our care? By prayer. Philippians chapter 4 verses 6 and 7. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. In everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Do you have requests? Are you listening to me? Do you have requests sa Ginoo? Pray. Amen? Naaba kay panginahanglanon? Pray. Nabalaka ba ka? Pray.
Walay pangbayad sa kuryente? Pray. Nag-away mo sa imong asawa? Pray. Imong anak gahay og ulo? Pray. Imong silingan nga sig pangayog tanglad, di magtanong mo iya? Pray. Pray kang nga maluwas siya. Mag-ampo gyud ta kanunay. Amen. Prayer is a very important thing. You see, all these things nga makaingon ka, ang Kristohanong kinabuhi, posible makapadayon ta. We are now on the edge of 2025. November na ron. Pila ka mga Domingo. Mga na po tagprotsalad ani. Atong miaging semana, Biko, Anli nga Biko. Karon, daghan na pong mamurot ani karong Disyembre. O niya, aning medical exam pagka January, perting tag-asag sugar, fatty liver, kan kay daghan kay gipang kaon. Hapit na mauman ang tuig 2025. Aren't you glad nga nakapadayon pagkahangtod karon sa pagpangalagad sa Ginoo? You know why it is possible? Tungod kay dunay balaang espiritu o pwede kang makatawag sa ngalan sa Ginoo. Daghan tag mga kauban sa church nga nahinanglag pag-ampo. Ayaw lang pag-ampo si mong kaugalingon. Hello? Hello? Ayaw lang pag-ampo para sa imong kaugalingon. Iampo na to ang panginahanglanon sa ubang mga Kristohanon. Pray for the businesses of your fellow Christians. Atong i-pray ang kaayuhan ni Brother Edgar Sinahon. Atong i-pray ang mga results sa mga examinations sa ato ang mga kauban sa church. Nag-ampo ba mo nga i-bless ang imong isig ka Kristohanon? Basin ikaw rin, imong giampo imong kaugalingon ra. Atong i-pray nga ang atong mga kauban sa church, i-bless sila sa Ginoo. Then dili ta masuya nga gi-bless sila sa Ginoo. Kay dunay insaktong panalangin sa Ginoo para natong tanan. Hello! Importante ang pag-ampo. Dungo sa ulo piyong sa mga mata. I do not know how God speak to your heart tonight. But here's what I want you to do. And I want you to think about. Are you prepared for the battle of Christianity? Are you prepared for the battle against sin, the struggles against the world? Young people and all the adults that are here, nakabarug pa ba ka isip usa ka Kristohanon? Or ning compromise na ka sa mga buhat sa kalibutan? You need the help of God, my friend. You cannot continue on your own. Are you depending on the Holy Spirit? Are you praying without ceasing? As a piano, play softly. The altar is open. Ako tikang gyangyo. Everybody stand please, manindog tang tanan. Pwede ba kang muanhi din sa tubangan o makigstorya sa Ginoo? Come here in the altar and let's talk to the Lord and say, Lord, help me.